Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo hindi ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa isa sa mga kaganapan sa araw ng paghuhukom, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Tunay na gagantimpalaan ko sila, ang mga mananampalataya sa araw na ito, dahil sa kanilang pagtitiis, at sila nga ang magiging mga matagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtitiis ay isa sa mga susi ng pagtatagumpay ng mananampalataya sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At ang pagtitiis nga ay meron ding kinalaman sa kung paanong ginugugol ng tao ang kanyang oras. Oras na kadalasan ng tao ay naiinip dito. Oras na kadalasan ng tao ay nayayamot dito dahil hindi nila ito ginugugol sa mga makabuluhang mga bagay. Kaya nga, ang ilan sa mga tao kapag tatanungin sa araw ng paghukom, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kam labithtum fil ardi adada sinin? Ilang taon kayo nanatili sa lupa? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Nanatili kami rito ng isang araw o ilang araw lamang. Fas'alil adin. Tanungin ninyo ang mga nagbibilang. Pero nga sasabihin ni Allah at papaliwanag sa kanila ni Allah, Qala, in labithtum illa kalila. Kayo ay nanatili sa mundo ng ilang panahon lamang, law annakum kuntum ta'lamun. Kung nalalaman lamang sana ninyo, ay nalaman ninyo na napakaikli ng inyong ipinamalagi dito sa mundo. Kaya nga, bago pa man ang tao ay magsisisi sa araw ng paghuhukom na naging maikli ang kanyang buhay at naging kaunti ang kanyang mga gawa, dito pa lamang sa mundo ay marapat na malaman natin na maikli ang ating mga buhay at marapat lamang na punuin natin ito ng pawang kabutihan, insyaallah. At huwag na huwag tayo gagaya nga sa mga sumunod na tao na tinukoy ni Allah sa serye ng mga aya na ito, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Inakala ba ninyo na nilikha namin kayo ng laro-laro lamang at kayo patungo sa amin ay hindi na ibabalik? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapahalaga sa oras ay pinahalagahan nga o pinaniniwalaan din kahit ng mga hindi mananampalataya. Subalit ang kanilang kasabihan na time is gold, ang panahon daw, ang oras ay ginto, mali ang kasabihang ito. Dahil para sa ating mga Muslim, ang oras ay ang ating mismong buhay. Ang oras ang ating mismong buhay. At marami pang mga paghalintulad ang ating maalam na ibinigay sa oras at sa relasyon ito sa tao kung paanong nauubos ang oras natin dito sa mundo. Ngunit walang saysay nga ang mga paghahalintulad na ito kung ang tao nga sa kanyang sarili ay wala talagang pagpapahalaga sa kanyang oras. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod sa gabay, kabilang sa pinakamalalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buhay at ang bawat oras at sandali na naririto tayo sa mundo. Na sa mga ito ay matatagpuan natin ang mga pagkakataon na inasin sa buhay natin ng gabay upang tayo nawa ay magkamit ng gantimpala at iba pang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maaaring naalala ninyo na ilang ulit na naging talakayin natin sa khutbah ang tungkol sa oras at sa pagpapahalaga dito. Subalit hindi ito dahil sa nauubusan na tayo ng mga talakayin, bagkus ito ay iniulit-ulit natin dahil sa kalagahan ng pagpapahalaga sa oras. Kung ang tao nga ay hindi magpapahalaga sa oras, ay wala siyang pakikinabangan na anuman sa kanyang tangan na yaman, kaalaman at iba pang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na malulustay lamang niya at hindi niya papakinabangan dahil hindi niya pinapakinabangan din ang oras na dito ay magagamit niya ang iba pang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang oras ng tao, ito ay oras na nauubos at hindi na maibabalik pa kapag ito ay nalustay, lalong-lalo na sa walang kapararakang mga bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah ang pinaka-nakakakilala sa ating mga pagkatao. Ngunit, kung meron man tayong mga magiging dahilan o mga magiging batayan na hatulan natin ang pagkatao ninuman, ay maaari nating mahatulan ang pagkatao ninuman sa pamagitan ng kung paano niya ginagastos ang kanyang oras na biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Malalaman natin ang pagkatao ni Numan. Kung ito ba ay ginugugol niya sa pag-aaral, kung ang oras ay ginugugol niya sa pag-aaral, sa pagsasabuhay ng kaalaman, sa pagtitiis sa kaalaman, o sa pamahagi ng kaalaman na ito. At malalaman din natin ang pagkatao niya kung ang kanyang oras ba ay ginugugol niya sa kamangmangan, sa pagsasabuhay sa kamangmangan, pagtitiis sa kamangmangan at pamamahagi ng kamangmangan sa pamagitan ng pagsasawalang bahala sa kanyang oras. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may kita pa nga natin mula sa kabutihang asal ng lahat ng mga tao, Musliman o hindi Muslim, ang pahalagahan ng tao ang kanyang oras. Na ang katangian na ito ay nagiging katangian nga ng mga matutuwid lalong-lalo na at ng mga matatagumpay na mga tao kahit hindi mga mananampalataya. Na pinahalagahan ng tao ang kanyang oras at maging ang oras ng iba sa pamagitan ng pagiging sakto sa oras sa pagtupad sa mga kasunduan nang sa gayon ay hindi nasasayang ang oras ng iba sa paghihintay dahil tunay ngang ito ay isang kapalapastanganan, kabastusan at kawalang galang. Kaya, paano pa kaya kung ang tao ay palaging huli sa kanyang pagkikipagtagpo kay Allah sa pag-aaral, sa sala at iba pang mga gawain na ang mga ito ay pinaglalaanan lamang ng tao ng tira-tira sa kanyang oras na nagpapabatid lamang. Ang pagpapabaya na ito ay nagpapabatid lamang ng mga ito para sa kanya ay hindi mahalaga, bagkus ay mga abala, istorbo at nakakasira lamang sa kanyang araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang palagiang pagpapayo sa mga tao na pahalagahan nila ang kanilang mga oras ay lalong mahalaga sa panahon na ito ngayon dahil tunay na kaagaw ng tao sa kanyang atensyon ang internet. Ang internet na dito niya natatagpuan ang makakapagpalipas ng kanyang oras laban sa pagkainip, kahit sa pagbababad sa walang kwentang mga bagay, sa mga walang kwentang katatawanan, at lalong-lalo na sa kalaswaan. Malaking oras na ginugugol ng tao sa internet na dito ay nakakatagpo siya ng pagkakataon na magpakitang tao na magpakilala na siya ay matuwid sa pamagitan ng matutuwid na mga pananalita at mga post na hindi naman sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao sa totoong buhay. Na dahil sa dalawang bagay na ito, tunay nga na humaling ang mga tao rito, Musliman o hindi Muslim. Kaya mas kinakailangan na tayo ay magpapayuhan na pahalagahan natin ang oras, insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga pakinabang ng internet, oo. Pero ang bawat sandali na ginugugol ng tao rito sa kasamaan ay mga pagkakataon at panahon na inaagaw mula sa mga panahon at pagkakataon sana nila na makagawa ng mabuti. Itong dahilan kung bakit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunumpa sa ngalan ng panahon. Ito ay ginawa niya dahil lamang sa pakiging dakila ng panahon. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Asr na nanunumpa siya sa panahon wal asr. Sumpaman sa panahon, innal insana lafi khusr. Tunay na ang tao ay nasa pagkalugi. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Liban na lamang din doon sa mga nagpayuhan sa katotohanan at nagpayuhan sa pagtitiis. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng sinabi ko kanina, kung meron man tayong pagbabatayan ng katauhan ni Numan, ay tingnan natin kung paano niyang ginugugol ang kanyang oras. Kaya nga kung titingnan natin kahit ang kasaysayan ng mga dakilang tao sa mga hindi mananampalataya at lalong-lalo na sa hanay ng mga mananampalataya, matatagpuan natin na ang pinakamauhusay na mga doktor, inhenyero, negosyante at syempre mga maalam sa Islam, lahat sila ay pawang mauhusay mamahala sa kanilang mga oras kahit sa kanilang mga bakanting oras na hindi nila ito pinalalampas lamang sa walang kwentang paglilibang. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunan fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dalawang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang binabaliwala ng marami sa mga tao, ang kalusugan at ang kanyang bakanting oras. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito nga ang mananampalataya. Bandang huli, ang magiging matagumpay na mananampalataya ay yaong naging matalino. Yaong naging matalino sa paggamit ng kanyang oras dahil tunay nga na napakalaking pagkalugi na halos nauubos na ang ating mga araw at ating mga oras pero hindi naman nadaragdagan ang ating mabubuting mga gawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakarami ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala
subalit ang mga tao hindi pumapansin sa marami sa mga ito, lalong-lalo na sa ating mga oras na magagamit sana natin sa paggawa ng mabuti, insyaAllah.